So, ang topic po natin ngayong umaga, mga libreng kaloob ng Diyos sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. So, may libre pala, di ba? Sabi nga, walang bayan. Sabi nga dito, mga libreng kaloob ng Diyos sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. So, buksan po natin ating mga Bible sa aklat po ng Romans 5:15. Ang sabi po dyan, dalawang salin po yung gusto kong basahin sa umaga po ito. Ang sabi po dito sa unang salin, sa aklat po ng Romans 5:15, subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao na si Jesucristo. So sabi po dyan ay walang bayad. So yung libre, ibig sabihin ng libre, walang bayad. Sa ibang salin, subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad, pagka sinabing walang bayad, libre, na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoo, maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit, ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob. Sabi dito, walang bayad na kaloob. O sa ibang salin ay walang bayad na libre na kaloob ay sa pamamagitan ng kaloob ng isang taong si Jesucristo. So, pansinin po natin, sabi nga naging walang bayad o libre ang lahat ng bagay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nung hindi pa ginawa o tinapos yung gawa na dapat na ginawa po ng ating Panginoon Jesus, lahat po tayo ay nabubuhay sa kautusan. At bago mo makamta ng isang bagay, kinakailangan mong sumunod ka sa kautusan. Subalit, dahil nakita ng Diyos na ang tao hindi po kayang sumunod sa kautusan, mismo yung ating Panginoong Jesus ang sumunod na sa kautusan upang yung kautusan ay masunod at mula po doon, tinapos po ito ng ating Panginoong Jesus. Upang mula po doon, makamta ng tao yung salitang libre, walang bayad na ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, ano-ano po ba yung mga libre na kaloob ng Diyos sa buhay po ng isang tao? Una, ang sabi po dyan yung salitang kaligtasan. Basahin po natin yung Romans 6:23. Ang sabi po dyan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa ibang salin, ganun din po, may binanggit lamang po siya dito ang libers. Sabi po dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yung kaligtasan, libre, walang bayad. Amen! Kasi nung tayo ay wala pang lubos ang pagkaunawa at pagkaalam ng salita ng Diyos, ang tao upang maligtas siya po ay gumawa at gumawa at gumawa ng gumawa. O kaya, mamanata. So, yung iba, ang pananaw nila para sila ay maligtas mula doon sa pintuan hanggang dito, kinakailangan lumuluhod sila. So, sabi nga, yun po yung ating kinadisnan na paniniwala nung tayo po ay hindi pa nagbabasa ng salita ng Diyos. Subalit, ang sabi nga dito ng Bible, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, dahil nga po yung tao makasalanan, so ang dulo po nito talaga ay kamatayan. Dahil, sabi nga yung tao, patungo sa kamatayan, ngunit dahil sa pagmamahal nga po ng Diyos, ang sabi ng Bible, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ngayon, pwede mo na makamtan yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, libre sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. Amen! So hindi kagaya noon. Sabi ko nga, napakahirap ng ating pong kinamulatan ng unang panahon. Ang dami mong dapat gawin upang ikaw ay maligtas.
At sa aklat po ng Efeso, patuloy natin mabigyan ng liwanag, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay kaloob, pag sinabing kaloob, bigay ng Diyos, at hindi mula sa inyong sarili. Kung itutuloy natin yan, nasabi niya dito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat may pagmalaki ang sino man. Maliligtas ka, hindi sa pamamagitan ng iyong gawa. Maliligtas ka dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Ito po ay biyaya, ito ay kaloob lamang sa buhay po ng isang taong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya kapag po yung tao, totoong sumampalataya sa Panginoong Jesus, nakatanggap po siya ng kagandahan loob ng Diyos, at mula po doon sa kanyang pananampalataya, natanggap niya yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen! Libre, walang bayad. Ito po yung magandang balita na gusto nating maintindihan, maunawaan po natin yung kaligtasan, biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos. At sabi nga po dito, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kasi kung bakit ka naligtas dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus noong unang panahon. Kung bakit po siya namatay, kung pag yung tao na makasalanan ay matubos, at kung pag yung tao makasalanan ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya napakapahalan po natin. Amen! So, napakaganda na maintindihan po natin yan. Kasi, madami po mga tao ngayon ang nabubuhay pa kung bakit sila ay nabubuhay at upang sila ay maligtas, patuloy na gumagawa ng mabuti. So, dito, ang sinasabi ng Bible kung bakit gumagawa ka ng mabuti, kasi ikaw po ay isang taong ligtas na. Amen! Magkaiba po yung gumagawa ka ng mabuti upang ikaw ay maligtas, kaysa doon sa sinasabi ng Bible kung bakit ka gumagawa ng mabuti dahil ikaw po ay ligtas na. Ibig sabihin, bunga lang yung mabuting gawa ng ating pong kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Kung baga sana, dahil mabuti yung Diyos, kaya ang gumagawa ng mabuti. Amen. Kasi kung dahil ang Diyos ay pag-ibig, kaya ka umibig. So, ibig sabihin, nakikita lang po sa pamumuhay natin, yung Diyos na tinanggap natin, na ating Panginoon at ating pong tagapagligtas. Pangalawa, yung mga mahal po natin sa buhay. Sabi nga, bigay po ng Diyos yan. Libre po yan, bigay po sa atin ng Diyos. Ang sabi po dyan, ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Si pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Sino po ang may bigay? Ang Diyos. Kaya yung naging asawa mo, bigay po niya sa iyo ng Diyos. Amen! Kasi na lang po natin, hindi naman po ikaw yung nagpalaki dyan. Di ba? Hindi naman ikaw yung nagpalaki sa asawa mo, nagpaaral, hanggang sa nakatapos siya. Tapos bigla na nakikita kayo. Tapos nagkaroon po na ano ba yun? Di ba na? Di ba? Tapos bigla mo siyang niligawan, sinagot ka naman. Tapos nagkaroon kayo ng pag-iisang dibdib. Biyaya ko yun ng Diyos, bigay sa iyo ng Diyos yan. Kasi kung ikaw yung nagpalaki yan, ibig sabihin, pwede mo sabihin na, hindi, ako yung nag-alaga dyan, ako yung nagpalaki dyan, ako yung nagpa-aral dyan. Di ba? Pero hindi eh. Bigay. Mula po doon sa malayong lugar, nagkita po kayo. Di ba? Kung ikaw na yung may alaga dyan, sa bahay mo lang, di ba? Pero mapapansin mo, magkakaiba po tayo ng lugar. Meron po taga-ibang lugar pa, galing po na Mindanao, di ba? Si Doc Meng, di ba, napangasawa niya, taga-Mindanao, taga-Pantara siya. Paano naganap yun? Kasi yun po yung plano ng Diyos at bigay ng Diyos na magiging asawa po niya. Di ba? Yung ako, taga-Bicol, taga-Romblon. Ba't kayo nakita? Kasi yun po yung kalooban ng Diyos. Siya po yung bigay sa iyo ng Diyos na maging asawa mo. Amen! Di ba? Napakabuti ng Diyos. Kaya yung mga naging anak po natin na ibinigay sa atin ng Diyos, mga katiwala lamang po tayo ng Diyos. At pagdating ng panahon, kukuhanin po siya ng kanyang magiging kasama sa buhay. At ano kung minsan, kasi sabi po dito ng Bible, ang mabuting may bahay. Sabi na mabuti. Mabuting may bahay ay isang kayamanan
sin pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Pastor, baka ako nagkamali sila. Bakit yung kasama ko hindi yata blessing? Ganun ba? So, alam niyo po, nasa inyo po mag-asawa kung paano po kayo magiging pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Amen? Kasi dinidevelop po yan eh. Wala na pong mag-asawa na compatible po talaga. Dinidevelop po yan. Wala pong mag-asawa na isa lang po yung ugali. Isa lang po yung gusto. Isa lang po yung, ang tawag po, mga kaisipan o pananaw sa buhay. Magkaiba po yan. Ang mahalaga lamang po noon, dinidevelop po natin ang buhay po ng bawat isa upang kayo po ay maging maayos, maging maganda bilang isang mag-asawa. Amen? So, ang point po natin dito, yung mahal mo sa buhay, bigay yan sa iyo ng Diyos. Pagpapala po yan sa buhay mo bilang isang may asawa na po ngayon. At kung kayo wala pang asawa, dapat mong gawin, manalangin ka sa Diyos. Lord, nasaan mo ba yung aking atadya? Yung atadya. Gawin mo. Baka nasa Amboy ka pa. Diba? Nasa tayo. O, nasa, di mo na, kahit bahay mo lang pala. Diba? So, kapag dumating na yung tamang panahon, magkikita na lang kayo noon. Meron ba kayo na-experience na matagal kayo mag-boyfriend sa girlfriend, hindi pala kayo nagkatuluyan? Yung iba nga po, nasa harap na po na simbahan, di ba? Meron po ba kayo nakita mga gano'ng pelikula? Tinanong ng pare, babae, mahal mo ba ito lalaki? Matagal makasagot, kaya pala hindi. Lumabas. Di ba meron gano'n? Kasi hindi po sila talaga yung nakatadhana. Pero kung kayo po ay nakatadhana, 24 hours lang, kung minsan nagkakasundo na po eh. Kaya lang dapat i-develop po yun. So yun po yung sinasabi po ng kasabihan na mahiwaga talaga yung buhay po ng isang tao. Hindi mo alam kung sino talaga yung makakasama mo pagdating ng tamang panahon. Yung nga po iba, nagbibilang ako ng boyfriend sa kagirlfriend. Handa ko yung makapag-aasawa ka siya kasi nagbibilang ng boyfriend sa kagirlfriend. So tatanda pala siya ng dalaga. Meron pong ganun. Ang tawag po sa Bible noon ay mga bati. Kasi nga ng bati, nakalaan po siyang tumandang binata at tumandang dalaga. Bati. Pag sinabing bati, ibig sabihin talaga ano siya, nakatakda po siyang tumandang dalaga at tumandang binata. Meron pong ganun. Sa Bible, meron ganun. At meron naman po talagang gusto lang na maging binata, gusto lang talaga maging dalaga. Hindi sila mag-aasawa. So, choice po nila yon. So, tuloy po tayo. Sabi ko yung asawa ay bigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Pangalawa, yung mga anak. Sabi po dyan sa aklat po ng awit, sa awit 120 yan. Kaloob na ni Yahweh ito ating mga anak, ang ganitong mga supling ay pagpapalang mayroong galak. Sabi ko dyan, kaloob, biyaya, bigay ng Diyos. So, sa buhay po natin, napakalaga na tingnan po natin yung mga anak ay biyaya at kaloob po sa ating ng Diyos. At pagkapat sabi nga natin, hindi po natin alam kung ano po talaga yung sitwasyon ng buhay natin. Subalit isang bagay yung alam po natin, biyaya ng Diyos yung mga anak. Amen. Kaloob po siya, hindi dahil nagsibing yung babae sa kalalaki, nag-anak po sila. O yung iba naman, dahil ayaw na po sila, ayaw po nilang magkaanak, nagkakaanak pa. Yung iba naman, gusto pang magkaanak, hindi na nagkakaanak. Yun po yung kwento ng buhay. Bagamat po kayo, napipigilan na po yung panganganak. Di ba? Kung ayaw magkaanak kayo, magpa-inject ka. Pwede. 6 na buwan o 2 taon, pwede. Kasi ano po yun nasa sistema po ng mundo. Pero sabi nga natin, kung ikaw ay magkakaanak ng 5, hanggang 5 lang. Kung ang maging anak mo ay 2 lang, 2 lang. Kung isa lang. Kahit na mag-control ka, hindi ka mag-control, hanggang doon lang po yun. Kasi Diyos lang po yung nagbibigay ng anak eh. Hindi ko, yung iba nga po matagal, 10 taon. At yung iba talaga, hindi sila nakalaan na magkaroon po ng anak.
Kasi may plano naman po ang Diyos sa mga bagay na gano'n. Kasi siya naman po ay tutulong sa ibang mga anak o sa mga magulang. Ganyan. Sabi ko nga, yung isang kasama ko natin, si Pastor Roland, pa yung anak, asawa niya. Na hindi sila nagkaanak, ang ginagawa po niya, nag-ano po sila, tumutulong po sila ng mga kabataan upang makatapos po sila ng pag-aaral. Hindi man po sila nagkaanak sa kanila, pero madami po silang naging anak. Kasi madami po silang mga kabataan na natulungan. Yung po bang gano'n? May iba po talaga ang pagkatawag ang Diyos sa buhay po ng isang tao. Kaya kung ikaw ay binigyan ng anak, biyaya po yan ng Diyos, at tingnan po natin na ito po ay pagpapala sa buhay po natin. Amen! Hindi po ay kakulit po talaga. Makulit po talaga. Bata po kasi. Baka lang kayo din po yung mga bata, ganun din po. So, tingnan po natin sila ay mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At bilang mga anak, bilang mga magulang, napakaganda na maging mabuti po tayo katiwala ng ating mga naging anak. Amen! Sabi nga, mapalaki po natin sila sa disiplina at salita po ng Diyos. Kasi kung minsan, ito po yung kakulangan po naman po ng mga magulang. Yung pong pagdisiplina, yung pong pag-akay sa kanila sa salita ng Diyos, nakakalimutan po nilang gampanan. So dapat po ay magampanan po natin ng tama at maayos yung pagiging isang mabuting magulang sa mga anak na ipinagkatiwala sa atin po ng Diyos. Kaya yun po ay mga libreng kaloob ng Diyos na hindi dahil ginusto mo nagkaanak ka, kundi ito po ay kaloob ng Diyos sa buhay po ng isang tao na siya po ay nagkaasawa, siya po ay nagkaanak. Amen! Pangatlo, sabi nga, yung mga pangako ng Diyos. So alam niyo po ba, lahat ng pangako ng Diyos ay libre. Na sinasabi po niya, sa alat ng Romans chapter 4, ang sabi po dyan, okay, so po dyan, kaya nga sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y may bigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham, hindi lamang sa mga saklaw na kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham sapagkat siya ang ama nating lahat. Kaya sabi ko dito, kaya nga sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y may bigay bilang walang bayad na kaloob sa lahat ng anak ni Abraham. So lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, ang sabi dito ng Bible, makakamtan po natin yung pangako ng Diyos bilang walang bayad na kaloob sa lahat ng mga anak ni Abraham. Ano po ba yung mga pangako ng Diyos sa Bible? Sabi nga, angkinin po natin ito by faith, walang bayad. Ito po ay kaloob, libre, na kayang ibigay sa atin po ng Diyos. Alam niyo po, noong unang panahon, sa buhay po ng ating Panginoon Jesus, kung sino nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, lagi niyang ipinapaunawa na lahat ng bagay pwede maganap sa iyong buhay libre dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya kung bakit gumisan, hindi po nakakamtan natin yung mga bagay na libre na pangako ng Diyos kasi dahil po sa kakulangan ng ating pananampalataya. Lagi po sinasabi po ng ating Panginoon Jesus, maganap sa iyo ay sa iyong pananampalataya. Kung nananampalataya ka na pagpapalay ka ng Diyos, pagpapalay ka ng Diyos. Kung nananampalataya ka na ayaw kang pagalingin ng Diyos, kaya kang pagalingin ng Diyos. Kasi pangako yan ng Diyos, libre, walang bayad sa lahat ng mga taong mananampalataya sa Kanya. Amen! Unlimited. Walang bayad. Sabi ko nga, yung manalangin sa Diyos, walang bayad. Yung manampalataya sa Diyos, walang bayad. Libre na kayang ibigay sa atin ng Diyos. Dahil sabi nga natin lagi, ang mga bagay na imposible sa tao, lahat ay posible sa Diyos. Amen! Ito po ay ibinibigay niya sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Kung nananampalataya ka na ang Diyos kaya gumawa sa buhay mo, sa iyong pamilya,
kaya magpala, magkaloob ng iyong mga pangailangan. So walang bagay na imposible sa Diyos. Dahil ito po ay ibinibigay niya na libre sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Amen! So, nandun po, sabi nga dito na ating pinag-aaralan, yung pong mga pangako ng Diyos ay libre. Pinapangako at ipagkakaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang mahalaga lamang po nun, ang kinid mo yung pangako ng Diyos. Panghawakan po natin yung mga pangako ng Diyos. Amen! So, napakahalaga po yun. At alam niyo po, yung mga unang tao, sabi nga ng Bible, nabuhay sila, hindi dahil sa mga bagay na nakikita, kundi nabuhay sila sa pamamagitan ng pananampalataya. At yun po ay binagin po ni Apostol Pablo, na sabi niya, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin sa pananampalataya ito sa mga salita at pangako ng Diyos na inilaan at ipinangako sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya yung isang mananampalataya ng Diyos, lagi po siyang positibo sa kanyang buhay. Kasi alam niya yung mga salita ng Diyos, alam niya yung mga pangako ng Diyos, at alam niya na ito ay kaya ipagkaloob sa kanya ng Diyos ng libre dahil sa kanyang pananampalataya sa Kanya. Amen! Lahat ng pangako ng Diyos pwede mong angkinin at pwede ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ano pa? Yung mga talento na sinasabi po ng Bible. Ang sabi po dyan sa Romans chapter 12, verse 3 to 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, sinasabi ko na bawat isa huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa lahat ang nararapat. Sa halip, pag-aisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon, sabi dito, ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So gusto ko na pong bigyan din, sabi po dito, ayon sa sukat ng pananampalataya ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman na tayo marami nabubuo ng isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi niya dito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Kung sinabing kaloob, bigay. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung ang paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pamibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin nyo iyan ng buong ganap. So sabi dito, lahat ng bagay na nasa iyo ngayon, ito ay kaloob na ipinagkaloob sa atin po ng Diyos. At sabi nga dito ng Bible, may pagkakaiba po talaga yung kaloob na ginawa ng Diyos at ipinagkaloob sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya sa buhay po natin, yung mga talento po natin, ito po ay bigay sa atin ng Diyos. Kaloob sa atin po ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, ayon sa sukat ng kanyang pananampalataya, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya hindi pwedeng lahat, sabi ko nga, lumabas po muna tayo, tingnan po natin yung buhay po natin sa labas, hindi lahat magsasaka, hindi lahat teacher, hindi lahat engineer, hindi lahat arkitekto, hindi lahat doktor, hindi lahat abogado. Ibig sabihin, may kanya-kanya talagang kaloob na ibinigay ang Diyos sa buhay po ng isang tao, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya kung hanggang sa alam po yung kakayahan ng ating kaisipan, hanggang doon lamang po talaga yung kakayahan ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya kung sa makita mo, bakit may nagbabakal bote? Kasi yun po talaga yung kaloob sa kanya. Kung wala nagbabakal bote, wala magbibili po ng mga basura po natin sa ating mga bahay, di ba? Bakit may mga naglalaba? Kasi kung wala maglalaba, kawawa naman yung mga mayaman na hindi kaya maglaba. Di ba? So, kanya-kanya po.
Sabi nga dito sa atin, may power ka po ng gawa po ng daig. Di ba? Wala napitinda ng daig. Wala tayong kakainin daig. Di ba? May mga nagninegosyo. Iba-iba. So, tingnan lamang po natin kung saan po yung kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo po ay patuloy na mabuhay at mamuhay bilang isang tao na nilalang po ng Diyos. Huwag mong hanapin yung hindi sa iyo. Kundi ang hanapin mo kung ano yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen! Di ba ka? Nagtitinda lang ng sorbetes. Di ba? Nagtitinda ng fishbowl. Magkakaiba po yung ano talaga. Yung iba po naman, mga ano talaga, mga henyo, di ba? Yung mga scientists. So, hindi natin kaya yun. Yung mga scientists, na-invento yung cellphone, yung gadget, di ba? Kagagaling. Yung memory na nakalagay doon. Talento po yun na ibinigay sa kanya ng Diyos. At pagdating ng panahon, yung talento po na yun, kapag namatay yung tao, wala na. Hindi na pwedeng pag-iakay, ako'y matalino. Pupunta ako ng langit. Hindi. Yung talento na yun, ang sabi ng Bible, bigay lamang ng Diyos sa buhay ng tao. At wala po siyang dapat na ipagyabang, ipagmalaki sa kanya pong buhay. Amen! So, sa buhay po natin, ano po yung mga talento na ibinigay sa atin ng Diyos, yan po ay biyaya na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. At gamitin po natin ito ng mabuti at kapang-ipakinabang sa buhay po natin bilang mga tao na nilikha po ng Diyos. Kaya napakaganda lang na makita po ng tao kasi kapag hindi nakita ng tao na yung kanyang talento ay kaloob lamang sa kanya ng Diyos, kumisan ito po ay kanyang ipinag-iyaya. Kagaling ba yung engineer? Kagaling ba yung abogado? Hindi ka magaling, biyaya lamang po yan ng Diyos. Amen! Na pinagkatiwalaan ka ng ganong talento. At sabi nga po ng isang nakasama po namin noon chaplain doon sa Andabar, na nagturo po ng PNP. Sabi niya, yung kagalingan mo, samahan mo ka ng salitang mabuti. Hindi kasi lahat na magaling mabuti. Magaling kayo ang abogado, kaya ay hindi mabuti. Ang galing kayo ka na nag-engineer na kayo, kaya ay hindi mabuti. Hindi ba gano'n? Nakuha po ba natin? Kasi magaling siya mandaya, magaling siya magloko, kaya na hindi siya mabuti. Amen. So, sana yung mga talento po natin ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos, gamitin po natin ng mabuti at tama at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Kasi pagdating ng panahon yung talento po na yan, ang sabi ng Bible ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kung paano ka naging engineer, kung paano ka naging doktor, kung paano ka naging architect, kung paano ka naging teacher. Lahat ng talento, hindi sa iyo, galing sa Diyos. At pagdating ng panahon, magbibigay sulit tayo lahat sa Diyos. Amen! Kaya napakaganda, sabi nga, yamang ito po ay ibinigay, ipinagkaloob sa atin ng Diyos na walang bayad, gamitin po natin sa ikabubuti at ikaluluwalhati po ng ating Panginoon. So, iba-iba po talaga yung tinanggap ng bawat isa. Maging sa gawain po ng Diyos, iba-iba po yung pagkatawag sa buhay po ng bawat isa po sa atin. May tinawag po na mamuno, may tinawag po na magkaloob, may tinawag po na mag-follow up, may tinawag po na magsalita, may tinawag po na umawit. So, iba-iba po yung pagkatawag sa buhay po ng bawat isa. Yan po ay mga kaloob na talento na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. At maganda lang, bakit na natin ito ay biyaya, at ito po yung magamit natin sa ikaluluwalhati po ng ating Panginoon. Amen? Huwag ka pong mag-selfie sa buhay mo ba? Ako hindi naging ganun. Ang tanong, kaya po ba nating, sabi nga po ng iba, IQ? Takbo ng ating kaisipan. Yung iba nga po nagpipilit kaya lang hindi makapasa. Gusto ko maging accountant. Yan, hindi kaya talaga na ako takbo ng utak ko, sabi niya, hanggang lang ako, agriculture. Magtanim ng palay. Kasi hanggang doon lang. Meron po talaga nakalaan sa ganun. Yung pa, inventor, di ba? Nakaka-invent. Dati, sabi nga ng Bible, nahula na sa Book of Daniel na yung mga bakal, lilipad. Paano mangyayari? Sabi nga, bakal. Ngayon, nasaan yung mga bakal? Lumilipad. Pero plano, di ba? Kasi may binigyan ng talento ng Diyos ng gano'n. O yung mga barko, bakal. Bakit? Ilang palapagin? 10. Lumulutang sa dagat, di ba? Bakit? Binigyan kasi sila ng Diyos ng talento na magawa po nila yun.
So, sabi nga, depende sa kaloob ng talento ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung hanggang saan yung ating katalinuhan at talento na ibigay sa ating Diyos, doon po tayo mag-enjoy. Amen! Kasi pantay-pantay lamang po yan sa paligid po ng Diyos. Hindi po kasi lahat boss. Kinakailangan may manggagawa. Hindi po lahat manager. Kailangan may tagasunod. Yung po bang ganun? Kung di ka tinawag ng maging manager, wag ka maingit kasi wala kang ganung kakayahan na papatakbuhin yung isang kumpanya. Palagay nyo kaya kung kayo po yung magiging manager, aaseso yung kumpanya o babagsak? Malamang babagsak. Kasi wala po kayong ganung kaisipan eh. Yung mga nagiging manager, meron po silang ganung kaisipan. O lalo na po dito sa atin sa Panglawa, di ba? Tinanong ko nga po nung minsan, yung mga estudyante doon, sabi ko, pag laki ninyo ba ako? At nag-awag kayo ng koleyo, ano yung gusto nyo gawin? Kahanin. Sabi ko nila, Coast Guard. Hindi na ako ay Coast Guard. Kasi nakita nila dito, wala naman dagat, madaming Coast Guard. Meron po talaga doon, nakalaan ng maging Coast Guard. Meron po talaga nakalaan ng maging teacher, maging police, maging sundalo, di ba? Depende. Kung may tunutan ka ng Diyos na makapasa ka at matapos mo yung training. Depende po yan. At nagkataon, madaming tinawag po dito na maging boss ka. So yun po yung gustong makita natin na yung talento, ipinagkakatiwala ito ng Diyos, ipinagkakaloob at gamitin lamang po natin sa tamang pamumuhay. Panghuli, sabi ito yung nagbibigay ng biyaya. Biyaya naman. Naniniwala po ba kayo yung lahat ng nasa inyo, hindi po sa iyo, sa inyo? Sabi po dito sa Matthew 25:14. Sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Ibig sabihin nito, yung biyaya ay pinagkakaloob sa tao ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa naman ay 2,000 salaping ginto. Ang isa pa naman ay 1,000 ginto. Pagkatapos nito siya ay umalis. So, ang point po dito, sabi niya dito, binigyan. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian at binigyan ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. So, yung pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa buhay mo ng tao ayon sa kanyang kakayahan. Kasi kapag hindi mo kaya yun, baka mawala ka. Nakakita ka ba kayo ng tao na dati hindi siya nakakahawak mo ng 100,000, tapos biglang may dumating na 100,000, palagay mo kaya, ano po yung magiging takbo ng kanyang buhay? Kaya mo lang natin hawakan 10,000. Ito ay, tingnan na lang po natin, dati ako nakahawakan mo lang 10,000. Tapos may dumating na 100,000, palagay mo kaya matutulog ka ng maayos. Pag hindi kaya ng iyong kakayahan, kaisipan. Meron ganun eh. Ang gagawin ko, 100,000 ako. Baka hindi kayo makatulog. Baka mawala ko kayo sa tamang kasi hindi kaya eh. Pero kung kaya mo, kahit 1,000,000 yan, wala ka lang na may 1,000,000 ka sa bahay. Kasi kaya ng kapasidad ng iyong kailan. Kasi na lang po natin dati, halimbawa, may service ka dati, bisikleta. Bisikleta lang. Tapos ngayon, nagkaroon ka ng bagong motor. Palagay mo kaya, maiwanan mo doon sa kalsada yung bagong motor. Kaya mo kaya. Kasi ang kaya mo lang isipin, bisikleta. Kaya na kaisipan mo. Tapos, pagkakamotor ka, kaya laging isipin. Paano kaya ako bibili sa tindahan yung motor ko may iwan? Baka mawala. Kaya, baka ipapasok sa loob ng bahay. Nagkaulit ko na yung nakatabi sa bahay dahil yung po bang gano'n? Kaya huwag po tayong magtaka sa buhay po ng tao kasi depende po yan sa kanyang kakayahan. Ang pagkakatiwala ay binibigay ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Hindi ba nga po, sabi po nila,
Ang dami na ikaw, barko. Ikaw, kahit isang barko, wala. Kasi kaya po niya talaga yung pamahalaan nyo. Ikaw hindi mo kaya yun. Kaya hindi pinagkatiwala ng Diyos. Yung iba, aeroplano, di ba? Ang dami na ikaw, napunta ng aeroplano. Pero ang totoo lang, pagka tayo lahat namatay, wala naman po tayo dadalhin. Amen. Pagkakatiwala lamang po yun ng Diyos, pagkakanob lamang yun ng Diyos, ayon sa kanyang kakayahan. Hindi pwede kasi na tumakbo yung mga tao dito sa ibabaw ng mundo na wala po gano'n. Walang aeroplano, walang barko, walang bus, walang jeep. Ibig sabihin, walang kumpanya. Hindi pwede. Hindi po tatakbo itong bansang Pilipinas o yung mga tao na mabubuhay. Meron po talagang mga ganong mga pinagkatiwala ng Diyos upang mabuhay po tayo lahat ng maayos. Sila po yung mga binigyan ng salaping ginto na 5, 2, ikaw, isa lang, maganda, kahit na isa, doon sa isa na yon, maging mabuti kang pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen! Kung bakit ko po ito sinisiyap po sa buhay natin, upang makita natin yung buhay natin at makita natin na ang lahat ng bagay ay ipinagkakaloob lamang ng Diyos. At biyaya lamang ito ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Kasi sa pamumuhay po natin, hindi pwedeng walang engineer, hindi pwedeng walang teacher, hindi pwedeng walang architect, hindi pwedeng walang doktor. Hindi mabubuhay na maayos, di ba? Kaya lang, depende sa kakayahan ng tao kung bakit siya pinagkakatiwalaan ng gano'n. So ikaw, kung ang kakayahan mo lang talaga, hanggang doon ka lang sa magtututos ng sako. Eh, wala magtututos ng sako, wala pong kasama yung harvester na mag-aani doon sa bukid. Di ba? Wala bubuhay din po siya. Wala, hanggang doon lang talaga, wala na siyang kakayahan. Masaya na po siya doon. Nakita niyo ba yun? Ano yung nakakabaw? Ako, taga-tutusay ka na sa ako. Tuwa na. Yung iba nga, tuwa na, hindi pa tuwa. Siya, at least, tuwa, masaya, di ba? Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain. Ang siya ay magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kaganda, ang inyong kabutihang loob. Pasasaganayin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami pa ang inyong matulungan, sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So dito, makita natin, yung nagbibigay ng libreng kasaganaan sa buhay ng tao, walang iba kundi yung Diyos. At ang sabi pa rin dyan sa 10, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay ng makakain, ang siya ay magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Lagi natin ilalagay sa puso natin, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Yung binhi, ibig sabihin ng binhi, yung ating mga, tinitingnan po natin ito yung mga sa palay, ito yung mga itinatanim natin na binhing palay sa ating mga bukid. Ibig sabihin, yung ating mga ikinabubuhay, ang Diyos pa rin ang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating pong mga buhay. At siya din po yung sabi nga dito, nagpapalago ito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ibig sabihin siya po yung nagpapala. Kaya makita natin sa buhay po na to, bakit may mga negosyo na nalulugi? Kasi wala na po doon yung patnubay po ng Diyos. Lalo na kapag po yung mga naging-negosyo, naligaw po ng landas. Sabi nga po, kahit na yung malalaking mga kumpanya, nalulugi po sila. Yun po kasi yung totoong buhay. Pero kapag ang Diyos ang nagkaloob at ang Diyos ang nagpapala, sigurado po ito ay lalago. Kaya kung meron po kayong negosyo, dapat ang kapartner po ninyo sa negosyo. Hindi po yun Diyos. Kasi siya po yung kaya magpatubo at kaya po magpala at magpalago ng lahat ng bagay. Amen! Kasi kala mo na iba, dahil magaling ako. Dahil matalento ako, dahil ganito, hindi. Sa tingin mo lang yun. Pero kapag nalugi ka na, saka mo sasabihin, Diyos ko po. Diba? Anong nangyari? Bakit nalugi?
bakit ka wala? Di ba? Kasi pinanghawakan mo dahil magaling ka, madiskarte ka, dahil ikaw. Kaya ang nangyari, nawala. Pero kapag kinilala mo na ang Diyos ang nagbibigay at nagpapalago ng lahat ng bagay, pwede po itong pasagalahin pa ng Diyos sa iyong buhay. Sabi dito, kung ipupuli, ang Diyos ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ay magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Siya po yung magbibigay, papalago ng lahat ng bagay. Upang sumagana daw po yung ating kagandahan loob. Pasasaganayin niya kayo. Yan, sabi niya dito sa 11. Pasasaganayin niya kayo sa lahat ng bagay upang marami pa ang inyong matulungan. Kaya ka pala pasasaganayin ng Diyos upang madami kang matulungan. Amen! Amen. Hindi dahil, kaya ka sumagana dahil sa iyo lang, hindi. Para marami daw po tayong matulungan pa kung bakit pinagpapala ka ng Diyos. Kaya may talata po sa Bible, yung ang tao matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong, tiyak na tutulungan. Kaya kapag tayo daw po ay naging matulungin, lalong luluwag yung ating buhay. Gaganda. At sabi niya, kung tayo daw po ay matulungin, tayo din po ay tutulungan. Amen. Eh sabi dito, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa ngayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Yung po pala yung pinakaano niya, upang may mga tao pa na magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So, ang layunin ng Diyos kung bakit pinagpapala ka, pinayayaman ka, para patuloy kang gamitin ng Diyos upang marami pang tao matulungan natin at magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Amen! Yung kayamanan po natin, hindi sa atin yan. Pinagkaloob lamang yan sa atin ng Diyos. Kaya kung minsan sabi ko na iba, sa alami, sa akin ito, pinagkatiwala lamang po yan sa atin Diyos. At lagi pong paalala po sa ating Apostol Pablo, sabi niya, hubad kang lumabas sa bahay bata ng iyong magulang, hubad ka din babalik pagdating ng panahon. Amen! Nung tayo po ay isilang dito, wala po tayo. At kung ano po yung nasa iyo ngayon, bigay lamang po yun sa atin ng Diyos. Pagkakatiwala po lamang yan sa atin ng Diyos. At kapag namatay ka, wala ka din po madadala. Amen! Kahit alam po, gano'n palaging mayaman dito sa ibabaw ng lupa, wala ka dadalhin. Ano man po yung tinapos mo dito sa ibabaw ng lupa, wala ka din madadala. Kaya sa buhay po natin, last verse, sabi po dito sa Efeso 6:20, lagi kayo magpasalamat sa Diyos dahil sa lahat ng bagay. Sabi dito ni Apostol Pablo, lagi kayo magpasalamat sa Diyos magpasalamat sa Diyos sa ating Ama dahil sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay na nasa iyo, dapat pasalamatan po natin ang Diyos. Amen! Yung nabuhay po tayo dito, napakalaking bagay na pasalamatan po natin yung Diyos. Tayo po yung nakakalakad pa, nakakahinga pa, o nakakakain pa, lahat ng mga bagay na nasa iyo, dapat po nating pasalamatan ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesu Cristo. Amen! Kaya lagi natin sinasabi ko, salamat.